Hellenists aroused against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and wisdom, whom we will appoint to this duty." And this is our verse for today. "But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." Let us pray. Panginoon Diyos sa langit, pinupuri po namin kayo at sinasamba. Tunay nga, Ama, na ang panalangin po namin sa inyo ang manalangin at magbasa ng Biblia, Ama, ang tanging aming sandata, Panginoon o God, sa mundo ito. Patuloy manahan ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na pinagkaloob sa amin simula na nakilala namin at tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas ang iyong anak na si Jesucristo. Patuloy, Panginoon, ang pagsamba, Panginoon Ama, ang kagalakan, ang pagpupuri, Panginoon, ang buhay na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng pag-asa, Panginoon, sa magulong mundo, Panginoon, ng aming kinabibilangan, Ama. Patuloy niyo po kami, Panginoon, sagipin, Panginoon, sa mga kalungkutan, sagipin, Panginoon, Ama, sa alok ng kaaway, Panginoon, O God, sa mga buhay namin. Manalo ka, Panginoon Diyos, sa buhay, Panginoon, ng iyong panambahan, Panginoon. Lord, maraming salamat.
presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sambahin at dakilain ka, O Diyos. Hallelujah. Ngayon, manahimik muna kayo dyan. Our topic this afternoon is, pwede ba pakita na natin yung topic? Come on. Ayan, medyo maiksi lang. Sabayan niyo ako basahin. Go. Ayan. Lord, palakihin niyo ang puso ko at tulungan niyo ako magmahal. Alam niyo kahapon, sobrang formal ng topic ko. Sabi ko, medyo baguhin ko nga to ng konti dahil hapon kami, ayokong matutulog sila. Topic pa lang, para na tayo nananalangin. Panginoon, ang gusto po nung leader nila, lumago yung pag-ibig nila. Tignan nyo nga po yung katabi nyo, mukha po bang lumalago na yung pag-ibig niya? Medyo ibababa ako ng konti yung tanong. Hindi na ba siya masungit? Hindi na ba maldita? Alam niyo, nakakalungkot kasi ganyan eh. Ang tagal-tagal na natin sa church, hindi pa mabago-bago yung ugali na yan. Ayan yung pinakamaliit lang na bagay, sana magbago na. No, tignan niyo yung katabi niyo, sabi mo, sana naman magbago ka na dyan. Dapat nakikita rin sa gawa. Ulitin ko, parang yung iba ayaw. Hindi lang tayo puro salita, dapat nakikita rin sa gawa. Tatlong tao, sabi mo, wag lang puro salita. Dito pa lang, pwede na tayo mag-uwian, may nakuha na tayo. Amen? Babait na po ba tayo? Amen. So 1 Thessalonians 3 verse 12, kayo lang po ang magbasa ng malakas. Go! Ang ganda po. Sabi dyan, increase and overflow. Sabi niyo po, increase. Come on, increase. Overflow. Ang pag-ibig, dapat daw nag-i-increase tsaka nag-overflow. Kung ngayon, first time, by the way, ang kausap ko lang dito, yung mga uma-attend na, ha, sa mga first-timer, exempted kayo. Next week, hindi na. So, dapat nag-i-increase. Yung ngayon, medyo hindi ka concerned sa katabi mo. Next week, dapat medyo concerned ka na. Amen? Ang mundo na may pag-ibig. Amen? Sige po, sa mga bagong loobin ng Lord, Pastor, makuha na natin yung kabila. Tapos may overflow room tayo para hindi tayo, dito. Sabi ng isang kanta, gumaganda ang paligid kung ang gumaganda ang paligid kung ba love is kind. It does not end. Stop tayo. Love is patient. Love is kind. Young people, tingin kayo sa akin. Sino young people dito? Mga young people, taas ang kamay.
Sa mga nanonood, ito po mababait pero mga sinungaling. Love is patient. Young people, pag-isipan nyo maigi. Kung yung karelasyon nyo nagmamadali, sa isang bagay na hindi pa kayo handa, pinipilit na kayo, pinipressure kayo, mag-isip kayo, is it really love? Is it true love? Kasi ako, personal, I believe that true love waits. Sabi yan, sa Songs of Solomon, do not awaken love until it so desires. There is a time for everything. Kapag hindi pa panahon, wag agad pipilitin. Alam nyo, ang mangga, kapag green siya, ang sarap niya kainin. Pero pag bubot, ano lasa? Kayo sumagot, ano lasa? Mapait. Gusto nyo ng mapait na kabataan? Kumain kayo ng mapait na prutas. Gusto nyo ng matamis na prutas? Kainin nyo siya pag ripe na siya. Does it make sense? Alam ko naman, matatalino kayo. Amen? Tanungin nyo yung katabi nyo, nagets mo ba? Nagets mo talaga kasi matalino ka nga eh. Love is patient, love is kind. Tandaan nyo, ang tunay na pag-ibig, marunong maghintay. Amen? Ang tunay na pag-ibig, may patience. Hindi mabilis magalit. Ano pa? Tuloy tayo. It does not envy. It does not boast. Hindi mayabang. Kaya pag kayo mayabang, masyadong nagmamalaki, hindi ganyan ang pag-ibig. It is not proud. It does not dishonor others. So, lalo sa workers, tingin po tayo lahat, to be kind, nagiging mabait na, and forgiving. Number 2, mabilis lang to. Ano pa ang sign that our love is growing? There is obedience and intimacy with God. Sabi niyo po, obedience and intimacy with God. John 14 verse 15, sabayan niyo po ako, if you love me, keep my commandments. Ano po ang turo ng Biblia? Bakit napakahirap sundin? Tanungin ko po kayo, bakit ang hirap-hirap sundin ng Bible? Bakit may iba daling-dali sila, yung iba hirap na hirap? Why? Bakit tayo hirap na hirap? Because we are so full of ourselves. Ba't mo nga naman susundin si Lord, naniniwala ka sa sarili mo? We are full of pride. We are full of ego. Ang hirap sundin kapag ang nangunguna sa sarili mo, ikaw. Pero ang daling sumunod, pag inaalaw mo na manguna sa'yo, si Lord, kaya nga Lord Ang ibig sabihin ng Lord, Master. Meron kang master na sinusunod. Meron kang, ano tawag sa ganon? Ruler. You allow the Lord to rule you. To be your master. Na kapag sinabi niyang, anak, ganito gawin mo. Lord, ang hirap niyan. Hindi ko kaya. Hindi, gawin mo yan. Gagawin mo pa rin at makikita mo, ang ganda pala ng resulta. Anak, talong ka dyan. Lord, ang lalim. Lord, ang lalim niya. Hindi, tumalong ka dyan. Pag tumalong ka, makikita, ang ganda pala rito. Ganun ang pagsunod sa Panginoon. Pero pag ikaw, anak, sunod ka, sino ka? Ha? Sino ka? Hindi mo kasi siya kilala eh. Kaya mahalaga meron tayong Lord. Hindi yung sarili natin. Yung Lord mo, hindi yung puso mo, hindi yung sarili mo, hindi yung TikTok. Lahat ngayon, tagasunod sa TikTok, makita ng ganito, travel. Puntahan lahat eh. Wala namang masama. Eto magandang puntahan. Lahat talaga puntahan, magugulat kayo yung lugar na Lord natin, TikTok. Pwede ba this year, i-Lord natin si God, si Jesus? Amen? Tanungin mo yung katabi mo, sino ba yung Lord mo? Come on. Minsan ang hirap natin turuan kasi mas mataas pa tayo sa Diyos. Sorry church, pero yun yung totoo. Kaya nahihirapan tayo sumunod kasi feeling natin mas mataas tayo sa Diyos. Or minsan naman, talagang meron lang tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, pero darating ang time sa tulong ng Diyos, kakayanin natin. Amen? Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, kakayanin mo kasi sasamahan ka ng Panginoon. Bakit pa mahirap sunod? Because we are not intimate with God. Kaya napakahalagang basag ang puso natin, kapatid. 3 tao, lagi kong pinapaulit-ulit yung 3 tao para mag-participate po kayo. 3 tao, sabi mo, basagin mo yung puso mo sa harapan ng Diyos. Come on. Napakahalaga basag ang puso. Psalms 51 verse 17, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken heart, and a contrite heart. God will not despise. Signs that our love is growing, naririnig mo na ang tinig ng Diyos. Kayo po ba naririnig nyo na ang tinig ng Diyos? Meron na po bang conviction?
Meron na po ba? Alam nyo, isa pong blessing kapag nakikilala mo na si Lord, kapag nag-aaral ka na ng Bible, merong still small voice. Sabi nyo nga po, still small voice. Meron kang maliit na tinig na nagsasabi na sa'yo na kung ano yung dapat mong gawin. Anak, gawin mo to. Anak, tulungan mo. Anak, magpatawad ka. Yung sumusunod ka kahit mahirap at masakit. Sino po sa inyo na-experience nyo yun? Say yes. Sino po sa inyo na-experience nyo na may inuutos na napakalaki ang Diyos at napakasakit pero sinunod mo? Wala pa? O ako na lang ang magbibigay ng example, no? Meron po sa atin, di ba, nag-testimony siya nung kakasimula pa lang ng taon, nag-first fruit ng van. Malungkot kayo, no? Malungkot talaga kayo. Hindi kayang gawin ng taong hindi kinakausap ng Diyos yun. Alam nyo, ang lalim ng pagsunod ng Panginoon nakadepende sa intimacy niya sa Lord. Yung level ng pagsunod natin, nakadepende yan sa intimacy, sa init ng pakikisama natin, pakikipagrelasyon sa Panginoon. At hindi mo magiging kakayanin yan kapag hindi tayo driven ng love. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Diyos? Come on! Love for people and love for God. And during the Bible times, nangyayari yan, yung mga matitinding tulungan na yan. Nung panahon ng Bible, ang utos nga ng Diyos, ibenta mo yan lupa mo, yung possession mo. Babasahin po natin, Luke 12 verse 33 to 34. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail. For where no thief comes near, and no moth destroys. Kayo lang po ang magbasa ng last. For where your treasure is, there your heart will also be. Totoo po yan. Nung panahon ng Biblia, ang inuutos ng Diyos sa kanila, anak, benta mo yung lupa mo. Tapos tumulong ka sa mga mahihirap. Kayo ba gagawin niyo yun? Kurt, bebenta mo ba yung mga laruan mo? Pero ang pagsunod kasi sa Panginoon, isa yan sa paglago natin sa pag-ibig. Amen? Alam nyo, ako po, ang personal testimony ko dyan, nung tinatawag ako ng Lord na magpastor, imagine, iiwan mo yung trabaho mo. Parang iiwan mo yung buhay mo. Umiiyak ako gabi-gabi. Young people, tingin kayo 17 years old ako, araw-araw ako nagbabasa ng Bible. Gising ako ng alas 5, magbabasa na ako bago ako pumasok sa eskwelahan. Iiyak na ako, mananalangin na ako. Lord, tulungan niyo ako, babasahin ko na ng babasahin yung Bible ko kahit paulit-ulit. 17 pa lang ako, kinakausap na ako ng Lord, nang mag-full-time ka. Takas po ako ng takas. Takas ako ng takas. Punta, ayoko talaga. Ang gusto ko po nun, supporter na lang ng church. Tapos magpa-cute-cute na lang sa church. Ganun lang gusto ko nun. Parang, okay na ako, leader. Hindi ko maintindihan bakit si Lord, dinadala ako sa mga Bible studies na, anak, mag-Bible study ka. Tapos yung bina-Bible study ko, lumalago. Lumalago siya, dumadami, mga minementoran ko. Hanggang yung mga minementoran ko, nagkakaroon na rin sila ng mga Bible study. Tapos doon na ako kinausap ng Lord. Sabi niya, anak, ang calling ko sa'yo, magiging pastor ka. Iyak ako ng iyak. Ayoko, Lord. Kinagabihan next day, ganun ulit yung devotion ko. Ang calling ko sa'yo, magpastor. Ganun ulit. Lord, hindi ko na kaya. Napapagod na ako. Biglang pinaalala sa akin ni Lord si Jonah. Si Jonah po, kinain ng malaking isda dahil hindi siya sumunod sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ayokong kainin ng malaking isda. Susunod na ako. Kaya po, ang kaharap nyo ngayon, hindi po artista, pastor. Okay? Magkaliwanagan po tayo, ha? Kasi baka sa mga first time, bakit artista nagsasalita? Asan ang pastor? Hindi, pastor. Ako po yung pastor. Hello, I'm Pastor Alexis. Ang yabang no? Hindi, ginigising ko lang kayo kasi iba sa inyo. Ginigising ko lang kayo, ganun po ang pagsunod. You are willing to let go of your life to obey the Lord. Amen? Why? Kasi nasa panahon tayo ngayon na puro self. Linggo-linggo sinasabi ko to, puro self. Self-perseverance, self-esteem, self-love. Hindi masama! Pero you know what? Minsan nagiging, tayo, selfish. Pansin nyo mga gamit ngayon, iPhone, iPad, my phone, me, myself, and I. Puro, pansin nyo yun? Puro pansarili.
Papunta na tayo sa mundo na ang mahalaga na lang, ikaw, hindi na ibang tao. Papunta na tayo sa ganong mundo. Papunta na tayo sa mundo na may mga masasagasaan, hindi napapansinin ng tao. Maniwala kayo. Papunta na tayo doon. Kaya pupunta tayo sa number 3. Paano natin malalaman that our sign that our love is growing? We value others more than ourselves. Number 3. Ano ulit yung number 1 kung naalala nyo? We learn to be patient, kind, and forgiving. Number 2, we learn to be obedient, and we have intimacy with God. And number 3, we value others more than ourselves. Alam ko medyo mahirap-hirap at mabigat tong aral na to. Tingnan nyo nga katabi nyo. Habang tinitignan nyo siya, tanong, siya ba mahalaga sa inyo? Yung katabi nyo, importante ba sa inyo yan? Mag heart-to-heart talk nga tayo. Total, ang tatahimik nyo eh. Kanina, ano meron sa inyo ngayon? Ano ba ngayon? February 15? Pagod kayo kahapon? Saan kayo galing? Ano ba meron kahapon? Parang February 13, di ba? Yung iba sa inyo, bitter tong pastor na to. Palibasa single eh. Hindi, nagbibiro lang naman. Kayo naman, sakita naman agad tayo rito. Pero isa yan sa sign, kapatid, na ikaw lumalago ka na, binibigyan mo ng halaga ng ibang tao. May care ka na sa kanya. Nararamdaman mo na kung ano yung nararamdaman niya. Philippians 2 verse 3-4. Basahin niyo po ng malakas. Kayo lang, go! Ganda, no? In humility, value others more than yourselves. Bibigyan mo na ng halaga yung ibang tao. Kapatid, dibdibing yung maigi tong turo na to. Sana paglabas nyo rito, makita nyo yung sarili nyo na binibigyan nyo na yung halaga yung ibang tao. Isa yan sa malalim na uri ng relihiyon. Kasi tayo puro self. Ang mahalaga lang sa'yo yung sarili mo. Tignan nyo po, marami tayong pag-uusapan dito. For 2 years, marami tayong natulungan. Ang Journey Cares po ay tumulong tayo sa Albay. Nagpunta tayo ng Cebu para may pinapunta tayo sa Cebu, nagpadala tayo ng tulong. Tumulong tayo sa Batangas. Tumulong po tayo sa Tondo. Tumulong tayo sa Makati, nagbigay tayo ng tulong sa Patero, sa Iloilo, at iba pa. Masaya ba kayo na ang church natin, Journey Cares, ay maraming natutulungan? Amen? Bakit? Because of Journey Cares. Kasi binibigyan natin ng halaga yung iba. Yes, we care for ourselves, pero yun yung calling sa atin ng Lord, hindi lang tayo para sa isa't isa, para rin tayo sa ibang tao. Amen? No? Ang goal natin ngayon, goal ko, hindi lang kayo i-inform, pero turuan kayong mag-stretch yung heart. Kasi yun yung gusto sa atin ng Lord. At sasabihin ko sa inyo, iba yung saya na meron kang pagmamahal sa iba. Alam nyo marami po, sorry yung mga tao na meron silang goal, ano yun? Ay, may echo ko, late. Pero tingin kayo sa akin yung isang tao na meron siyang goal, yung goal niya tumulong sa iba, gigising yan sa umaga na meron siyang inspirasyon. Pero pag puro sarili mo lang, mapapagod ka. Mapapagod ka. Kitang-kita ko po yun ng dalawang mata ko na yung tao na ang goal niya tumulong sa iba, umabot ng iba, ang goal niya may madalang mga tao sa Panginoon, no, makatulong. Hindi na mauubusan ng lakas yan, pero pag yung mga tao, puro sarili lang nila, kakain ako, mabubuhay ako, magtatrabaho ako. Pansinin nyo, parang paikot-ikot, pagod na, ubus na ka. Wala ka namang ginawang tulong sa iba, pero pagod ka. Pero pansinin mo yung mga tao na andain nilang they're living for a cause. Di ba, hindi mo maintindihan yung saya nila. May gusto kong ituro sa inyo na hindi ko lang gustong ituro, pero sana ma-impart. Let's care for others. Kaya tayo may Journey Cares. Amen. At salamat dahil yon sa pagtutulong-tulong natin. Sabihin ko sa inyo, last year, si Ate Mitch, asa si Ate Mitch? Si Ate Mitch, nag-usap po kami, Ate Mitch, tutukan mo yung Journey Cares. Pastor, may nasunugan. Puntahan po natin. Sige po, puntahan natin. Pastor, nagkaroon ng lindol, ng bagyo rito. Wala tayong fund.
Mananalangin po kami. Panginoon, tulungan nyo kami. Kayo ang mag-provide. Gusto namin makatulong. Nakakalikom po tayo 100,000. Ay, malungkot talaga kayo? 100,000 binibigay sa atin ng Diyos. Amen! Palakpakan natin si Lord. Parang ayaw nyo. Masaya ba kayo na ang Diyos kumikilos po sa atin? Nagkape ba kayo? Amen. No, this year, nawa, marami pa tayong maabot at matulungan. No, let's value others. By the way, ang young people, magkakaroon sila ng retreat. Sino mga sasama sa retreat? Pwede ko ba makita yung kamay ng mga sasama sa retreat? O pati pagtaas ng kamay, yung iba ayaw konti na lang magagalit na ako. Wala na yung patient ko. Pero tumulong tayo mga kapatid. Sa mga hindi sasama, paano kayo makakatulong? Mag-send tayo ng help. Kailangan nila ng financial help. No? Asan yung youth leader nila? Asan si Ralph tsaka punta nga kayo dito? Si Ralph tsaka si Vincent. Vincent, where are you? Ang liit mo kasi. Dito ka. Ang payat mo na kasi, Vincent eh. 40 kilos ka na ba ngayon? Ano meron? Gusto nyo bang magpaturo ng paano kayo Doc Oli tsaka Vincent. Invite lang na, tayo, mag-ano lang tayo sa kanila, hingi tayo ng prayer. Ayan, welcome po sa lahat sa Journey Church. Kami po yung leaders ng youth ministry. So, humingi lang po kami ng dagdag na prayers nyo para po sa upcoming na youth ministry on 16 and 17 po. Bukas na po yan. So, importante po na maipag-pray po kasi malaki po yung gagawin ni Lord sa youth po namin. Ayan, salamat po. Ayun po, same lang din naman po most likely yung hinihiling po namin from dito po sa ating pong congregation dahil it may seem small. This is our first step po na tinitake namin in order for us to establish yung youth ministry po namin. And ito pong youth retreat, dito po napakaganda po ng gagawin namin. Kami pong mga kabataan with the help of our pastors and co-leaders po dito sa ating simbahan. Magkakaroon. Hindi alam sasabihin pero ang haba Salamat, Ralph and Vincent na mapayat na. Let's support them. Support in prayer. Alam nyo, kapatid, sana yung church natin, maabot na natin yung level na hindi ako makakasama pero gusto kong tumulong. So, paano ako makakatulong? I will support financial help. Amen? So, tandaan nyo, sabi niya, it may seem small. It's not small. It's bigger than life. Ang young people ngayon, tuturuan mo yan, hey, nahihiya-hiya. Parang ako lang yan 10 years ago. Amen ba? Nasa harapan ako, sabihin ko, amen. Titingnan ako ni Pastor Marlon. Sabihin niyo, malakas na amen. Isip-isip ko, ba't ako sisigaw? Pang sa matatanda na lang yan. Pero ngayon, ako na yung nagpapasigaw sa inyo. Diba? Isang munting maliit na payatot na batang nasa unahan na nakikinig lang sa pastor ko, ngayon, ginagamit na tayo ng Panginoon. Amen? So, itong mga youth natin, wag niyong titignan na maliit yung mga ginagawa nila. They are the next generation. Lalo na sa ating mga alas 6 na ng hapon, mga alas 3 na, padilim na. Alam niyo na yung tinutukoy ko, pag-graduate na, pag-goodbye earth na. Diba? Papunta na tayo sa heaven. Yan yung totoo. Let's be ready for that. Yan yung totoo. Amen? Magugulat pa ba tayo kung may namatay? Ay, namatay na si Lolang 120 years old. Kailan mo gusto? Totoo yan. Pupunta tayo dyan. Amen? No, kanina po, ang devotion ko kaninang umaga, yung ang buhay ng tao, parang isang yung uso, ano ba tawag doon? Yung alikabok. Ay, hindi. Miss, parang hamog na ngayon, nandyan, maya-maya, wala na. Ganun lang ang buhay ng tao. Tapos, ibubuhay mo pa na para lang sa sarili mo. Hindi ba't dapat ang buhay mo maging malaking epekto lang, hindi para sa'yo, pero para sa ibang tao. Amen? Let's make a impact. Palakpakan natin ang Diyos, come on. JCP Makati, tinatawag tayo ng Diyos para tumulong sa iba. No prayers natin. Next week nga rin, talagang nag-uusap na rin kami ni Ate Mitch. Sabi ko, Lord, bigyan nyo kami ng ng breakthrough kasi gusto natin makapagpaaral. Masaya ba kayo ang church natin may tinutulungan na buhay? Alam nyo yung isang tao,
na in-invite nyo ngayon, wag nyo silang titignan na isang tao lang. Hindi, importante sila sa Diyos. Pwede bang tignan nyo yung katabi mo? Sabi mo, importante ka sa Diyos. You are important to the Lord. Yung sa mga very first time na nandito, gusto ko pong sabihin sa inyo, sobrang saya ng puso namin kasi sagot kayo sa panalangin namin. Amen? Pwede bang palakpakan natin sila? That's how we value others. Kaya church workers, nakikiusap ako sa inyo, pag may bago, wag kayong palairap. Sa ganyan, iritang-irita yung mga ibang taong umaayo ko na dyan. Pastor, bakit? Yung worship, leader nyo, iniirapan ako. Hindi ko alam kung welcome ba ako. Ganyan yung mga naririnig natin. And we will change that. We will be nicer. Amen? Magiging mabait tayo. Dapat ang mga first time dito, VIP. Sabi nyo nga, VIP. Anong ibig sabihin ng VIP? No, mali. Mali. Very important pansinin. Okay ba yon? Plastic Okay ba yon? Pag may bago tayo, lapitan nyo, ngitian nyo, i-welcome nyo, and i-treat nyo na parang family. Amen? Because everyone needs family. Everyone needs belongingness. We are in a world that is full of self. Puro self. Kapag ang tao, tandaan nyo to, lalo young people, mga nanay, tatay, tingin kayo sa akin. This is the study about young people. Ang isang young people, humahanap siya ng isang shelter. Kapag natagpuan niya na dun sa shelter na yon, accepted siya, tanggap siya, mahalaga siya, importante siya, magkamatayan yung young people na yan, hindi aalis dyan sa lugar na yan. Ganun ang loyalty, lalo ng mga Gen Z. Ipakita nyo sa kanilang mahalaga sila, welcome sila, importante sila, habang buhay nandyan yan, makakasama natin maglingkod yan sa Panginoon. Amen? That's how we do it. Pwede ba ako makaasa sa inyong lahat? Amen? Salamat kasi pag nagsisimula tayo, hindi na lang ako, dati po, kaming dalawa lang ni Pastor, umiikot. Kamusta kayo? Si Ate Joy kasama ko. Kamusta kayo? Lahat tayo, umiikot na kasi everyone is important in this church. That's how we value others. Amen? 3 tao, sabi mo, importante ka sa akin. Come on, with heart, with conviction. Sabi mo sa kanya, importante ka. Bakit ko po ito sinasabi? Tingin kayo pinapasabi tapos pinapatingin no? Hindi, tingin kayo kasi alam nyo kung bakit sa labas kasi bugbog na tayo. Ang tao pag nasa labo, bugbog ng problema, bugbog ng stress, pinagtutulungan ng mundo. Sana sa church makaramdam sila ng pamilyang importante sila. Amen? Na nakikita si Jesus. Ganon dapat. Minsan turot ay Jesus, hindi naman makita. Ipakita. Amen? Hindi lang puro impormasyon. Magaling lang tayo sa Bible, magaling magturo, pero wala namang gawa. Ipakita. Sino rito simula ngayon, ipapakita nyo na yan? Say amen. Salamat sa 35 na nag-amen. Ulitin ko po tanong ko, sino rito ngayon ipapakita nyo yung love ni Jesus? Say amen. Thank you sa 45. Ulitin ko po tanong ko, sino rito simula ngayon, lalakihan nyo na yung pag-ibig nyo? Say amen! Palakpakan natin si Lord. No, my prayers, nawa mabasag tayo sa pansarili nating interest lamang. Tama na. 2025, 2024, 2023, you live on your own this time. Tulungan mo namang umabot ng iba. Tulungan mo yung sarili mong mahalin yung iba. No, prayer ko, palakihin ng Diyos yung puso natin. Prayer ko, bigyan tayo ng puso ng pagtulong. Prayer ko, bigyan tayo ng generous heart and generous spirit. Amen? Church, let's go back to the biblical principle. First John 3 verse 17, if anyone with earthly possessions sees his brother in need, but withholds his compassion from him, how can the love of God abide in him? Nakasulat yan sa Bible. No, kung nakikita mo yung kapatid mo na nangangailangan pero hindi mo naman tinutulungan, paano masasabi na ang pagmamahal ng Diyos ay nasa iyo? Kaya tayo po, pag merong namamatayan, tumutulong tayo. Hindi lang ipagpe-pray. Maganda, may prayer, pero tumutulong po tayo. Kaya po tayo may Jesus Cares. Kung kayo hindi pa part ng Jesus Cares, be part of Jesus Cares. By the way, hindi mahalaga yung small or big amount. Ang mahalaga kung ano yung laman ng puso mo. Amen? Sana lahat tayo maging part ng Jesus Cares. Monthly, magsesend tayo ng tulong sa Jesus Cares. Pastor, estudyante pa ako.
though it's small, if it's your all, it's more than enough. Kung ano lang yung kaya ng puso mo. Ganun ang turo ng Bible. Hindi ko turo ng Bible. Amen? And last, experience the overflowing love from others. Ang tao po na lumalalim sa pag-ibig, nakaka-experience siya ng overflowing love. Sabihin nyo nga po, overflowing love. Come on, overflowing love. Tingnan nyo po, Luke 6 verse 38, give and you will receive your gift. What? Sabi dito, your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Ang ganda po, no? Sabi dyan, give and you will receive. Alam nyo, ang konteksto po ng verse na ito is about judgmentalism and forgiveness. Kung ikaw daw ay nanghuhusga, huhusgahan ka rin. Kung ikaw daw ay nagpapatawad, papatawarin ka rin. Kung ano yung ginamit mong pantakal sa ibang tao, ganun ka din tatakalin. That's the context. Pero what? Generally speaking, totoo yan. Ang tao na palatanim ng pag-ibig ay magiging tao na palaani ng pag-ibig. Tandaan nyo yan, ha? Church, listen. Kalimutan nyo na lahat, pero ito wag nyong kakalimutan. Ang tao na pala regalo pag may birthday ang iba, pag siya nag-birthday, special siya sa mundo. Meron po akong kilala, napakalayo ng bahay niya. Pero pambira, alas 12 ng madaling araw na kung saan tulog na lahat, yung mga tao nagpupuntahan doon para isurprise siya. Imagine, ang tao mag-e-effort para isurprise siya ng alas 12 ng madaling araw at yung birthday niya malapit pa sa January 1. Malapit na magputukan. Kilala niyo ba kung sino yon? Hindi ko na sasabihin, pero ganun ang taong palaibig. Umaani siya ng pag-ibig pag siya naman yung kailangan niya ng pag-ibig. Gusto niyo ba yon? Minsan tayo nagagalit, ba't siya lang mahal? Hindi mo alam yung tanim na ginagawa niyan. Sobrang magmahal ng tao yan, kaya umaani rin ng pagmamahal. Kasi tayo minsan, tinitignan lang natin yung ani. Hindi natin nakita yung ginawa niyang pagtatanim. Gusto niyong umani ng pag-ibig 2026, magtanim kayo ng pag-ibig. Gusto niyong umani ng care, may sakit kayo, pinapadalang kayo ng tulong, pinapanalangin kayo, pinubugbog kayo ng pagmamahal. Pag meron ding magsakit, tumulong kayo ng tumulong, padalan nyo ng padalan, mahalin nyo rin. Kasi kung ano yung tinanim nyo, yun yung aanihin nyo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Come on! But this is the question, pastor, marami naman akong tinulungan pero hindi ako binabalikan. Well, that's life. Marami akong tinulungan, hindi ako binalikan. Pero take note, marami rin tumulong at nagmahal sa'yo na hindi mo rin naman ikaw yung nauna. Tama? Alam nyo, ang mundo comes in perfect shape. Hindi totoong life is unfair. No, life is fair. Talagang yung pagtingin mo lang yung unfair. Kasi meron kang Vincent, aanihin ngayon. Bakit kayo naani to? Hey, 10 years ago, nagtanim ka, ngayon lang umani. Amen. Bakit na lang pinagtutulungan ako? Hey, 10 years ago, ikaw rin yung isa sa talagang nakipagtulungan para bugbugin yung isang tao. Napansin nyo ba yon? Sino sa inyo napansin sa Busano? Lalo kung medyo matanda-tanda na po tayo, dapat nakikita na natin yun. Yung mga mahilig magpahalaga, yung mahilig ngumiti, sila rin yung iningitian. Pansin nyo? Mahilig tumulong, magbigay. Darating yung time, may mga nakaka-receive din siya. Ganon ang buhay. Ganon ang buhay. Kahit yung mga mapagmahal sa hayop. Diba? Yung mahal na mahal niya mga hayop, kung sino yung pinapakain niya. Diba? Sinisave din siya ng hayop. May nakita akong isang taong naglalakad, may mga hayop na nakapaligid sa kanya, binibigyan siya. Kasi alam ng hayop kung sino yung mabait sa hayop. Pero ikaw, nasinipa mo yung pusa nung nakaraan. Di ba kahapon kinagat ka ng pusa? Pansin nyo ba? Ba't ako kinagat? Uy, may sinipa kang pusa. Binalikan ka lang ng kapatid. Dapat alam natin yun. Amen. Ang pagbabasa ng Bible, hindi puro spiritual. Dapat nakikita sa buhay. Dahil nagrereklamo sa'yo, pastor, lagi na lang ako nare-reklamo kasi ikaw reklamador ka. Magbago. Amen. O 3 tao, sabi mo, huwag ka ng reklamador, ha? Last mo na yon. Tayo po ba natututo? Say yes.
2 Corinthians 9 verse 6. Remember this saying. Young people, natututo ba kayo? Aatin pa ba kayo? Atin kayo, hanapin ko kayo isa-isa. Lapitan ko kayo mamaya, isa-isa. Hindi, mahalaga kayo rito sa church. Tingin kayo sa akin, young people, pinag-pray namin kayo. We have prayed for you. And gusto namin sabihin, as church, you are important to us. Sa labas, may time na hindi kayo tanggap, dito tatanggapin kayo. Mamahalin kayo, tutulungan kayo, ipapanalangin kayo. Walang katumbas yung may taong nananalangin sa inyo. Tandaan nyo, ang pera nawawala, pero ang tinanim na panalangin, habang buhay yan. Amen? Kaya tayo mag-i-invest spiritual. Lord, yung ikaw mapakilala ka sa Lord at magkaroon ka ng malaking relasyon sa Panginoon, sabi sa Bible, para ka daw nakahanap ng perlas na pinakamagandang perlas sa buong mundo. Gusto ko sabihin sa inyo, magpasalamat kayo sa nag-invite sa inyo because today is your day. Amen. Sino nag-invite sa inyo? Wala. Nagpunta lang kayo rito. Sino nag-invite? Si Carlo pala. Praise God. Palakpakan natin si Carlo. Carlo ba pangalan mo? Ay, hindi. Ano pangalan mo? Kiko. Palakpakan natin si Kiko, mga kapatid. Kayo po, sino nag-invite sa inyo? Si Doc Oli. Doc Oli. Palakpakan natin si Doc Oli. Hindi ako magkakamali rito. Sino pa po? May mga first-timer ba tayo? Ikaw, sister, nakita kita. First-timer ka ba? Sino nag-invite sa'yo? Si Randy. Palakpakan natin si Brother Randy. Ay, si Rosmar. Praise God. Romar. Amen. Amen. Pinapatawa ko lang. You experience the overflowing. Alam niyo, meron po ako min-mentoran dati sa QC. Nung unang taon ko doon, 2022, nag-birthday ako, November 24, 2022. Nagulat siya. Ang dai kong regalo. Nakamotor ako. Sa dai ng regalo, siguro dito, tapos may cake pa. Hindi ko mabuhat talaga yung regalo. Pinagsama-sama ko sa isang lalagyan. This is my testimony. And I hope you will all learn the lesson. Pinagsama-sama ko. Natapos na yung birthday ko, sabi sa akin ng youth, actually grupo sila. Sabi niya, Pastor, paano mo nagagawa yun? Sabi ko, ikaw lang, sabi niya sa akin, naka-live tayo, hindi ako magsisinungaling. Ikaw lang ang nakita ko dito sa church na nag-birthday na yung regalo mo sang katutak na hanggang ngayon naman, glory to God, mahal na mahal niyo ako, salamat sa inyo. Ang dahil mong regalo, Pastor, paano mo nagagawa yun? Tinuruan ko siya, ganito gagawin mo. Kapag may magbe-birthday, magre-regalo ka. Pastor, hindi ko kaya, hindi kahit maliit lang. Kahit maliit lang. Pastor, regaloan ko pa ba ito mayaman? Mas mayaman regaluhan mo. Kasi mayaman, mga taong may kaya, yung maliliit na bagay, hindi sa kanila importante yun eh. Maliit, malaki sa kanya, regalo lang yun eh. Ma-appreciate niya yun. Yung kaya regalo kay Tita Nancy, bench. Regalo ko sa kanya, bench na kulay pink, bubble gum. May mukha lang nung anak niya. Pero galing sa puso. Sabi niya, ay, ang cute-cute naman. Minayday pa. Turuan ko kayo ng tip, ha? Magre-regalo kayo. Bakit? Kasi yun eh. Sign yun that you give importance to people. Regardless, malaki, maliit, hindi importante yun. Ang mahalaga na pinakita mo sa kanya, this is your day, I give you importance, this is your gift. Tatanim mo yon, darating ang panahon na aani ka. Alam nyo na. By the way, birthday ni Pastor ngayon, ay kahapon. Pastor natin from Iloilo. Alam nyo na. Pastor, para sa'yo talaga. Iloilo pa galing yan, babalik sa Iloilo. Uuwi siyang wala. Tutulungan natin kasi mahal natin. We value others more than ourselves. Amen? That's how we do it. Palakpakan natin si Lord. Pakita natin yung 4. Kayo lang po ang magbasa. Next. Basa tayo, go. Value others more than ourselves and experience the overflowing love. Love. What now? Matatapos na tayo. Number 1, love like never before. Ay, binibidyo pa. Pinipicture na nila, kuya. Pakita po ulit natin, ate. Ano ba, kuya ba, ate? Churchmate.
Picture. What now? Di ba pinag-uusapan natin para sa ano pa ba? Paano ba natin ito gagawin? Application number 1, love like never before. Sabihin nyo nga, love like never before. Kung level 1 yung love mo, i-level 2 mo. Kung level 2 na yung love mo, i-level 3 mo. Kung level 4 na yung love mo, i-level 5 mo. Kung level 5 na, i-level 6 mo. Dapat tumaas yung antas ng pag-ibig mo. Amen? Sa mga anak, may sasabihin ako sa inyo. Sino rito mga anak? Say yes. Sino rito yung mga anak nyo, buhay pa yung nanay nyo, tatay nyo? Say yes. May sasabihin ako sa inyo, makinig po kayo. Wala munang magsi-CR. Huwag nyo nang hintayin lumaki yung sahod nyo para abutan nyo sila. Huwag na. Ang isang tao na natuto sa maliit pa lang, dadaling niya yon hanggang paglaki niya. Tandaan niyo po yon. At kapag hindi mo yun natutunan habang maliit pa lang, kapag lumaki na, mas mahihirapan ka kasi malaki na siya. Pero pag natutunan mo ng maliit, nagbibigay ka na, tumutulong ka na, habang lumalaki yung sahod mo, lumalaki rin yung bigay mo sa nanay mo. At magugulat ka, ang Diyos nakikita yon, papalakihin niya rin yung sahod mo. That's how life works. Amen? Love your parents. Marami po akong kausap as a pastor, as someone na nagkakaw. Sabi sa akin ng Lord, anak, pag-preach ka, nakasakit ka, hindi ka marunong mag-sorry. Agad-agad, pagtapos ko mag-preach, nag-sorry ako, patawarin mo, magbati na tayo. Alam nyo, ano yung naghihinto? Pride. Kainin ng pride. 3 tao, tignan mo sa mata, sabi mo, kainin mo yung pride mo. I-level 2 mo yung love mo. Ang tagal mo nang nasa level 1. Ano pa? How to love like never before? We're talking about loving like never before. Kung may naisip kang bigyan, wag nang magdalawang isip. Ngayon na. Tutulungan mo, wag nang magdalawang isip. Ngayon na, itulong mo na yung dapat mong itulong. Kung may naisip bigyan, bigyan na, wag na magdalawang isip. Each day, think of someone you will help. Love like never before. Sinong tutulungan ko ngayon? Doktora, nandito ka ngayon. Sinong tatanggalan ko ng ngipin dito? May ministry niya yun. Doc Oli. Puro sirang ngipin ito. Tanggalin natin lahat yan. Ibiro lang po ako. Instead of criticism, love and accept people. Pray for them. Pastor, bakit love lang? Because we believe that the Holy Spirit convicts. Amen? Si Holy Spirit Sino sa inyo, pag may mali kayo, nararamdaman yung mali kayo? Sa tingin nyo, kayo lang yon? No. It's the Holy Spirit that convicts your heart. Kaya mahalaga, we pray for the people. Bakit kinonvict siya ng Holy Spirit? Kasi because of the power of prayer. That's how powerful works. Prayerful works. And last, love like Jesus. Sabi nyo nga po, love like Jesus. Ano ba meron sa love ni Jesus? Love of Jesus restores. Totoo po ba yung time ko? May 2 minutes pa ako? Or dinagdagan nyo pa? Okay po ya. Alam nyo na, ang galing ko. 2 minutes, sakto. Palakpakan nyo naman po ang Diyos. Love that heals. Ano ba love ni Jesus? Anong meron sa love ni Jesus? Yung love ni Jesus nagre-restore. Hindi siya nagde-destroy. Di ba may babaeng nangalunya? Yung mga tao babatuhin yung babae. While everyone wants to kill that woman, Jesus did everything to restore that woman. Sino ang may pag-ibig na ganun? Ikaw na makasalanan, napapatayin ng lahat, biglang may tumayong isang Jesus na umupo, sinulat daw, di umano lahat ng kasalanan na babato sa'yo, at pagtayo niya, nakita niya wala na yung mga tao, kayong dalawa lang yung naiwan. At sasabihin sa'yo ng Diyos, sige na, humayo ka na at wag mo nang uulitin yung ginagawa mo. Di ba sa panahon natin ngayon, pag nagkamali ka, kulang na lang patayin ka sa salita. Pagtutulong-tulungan ka, iko-cold treatment ka ng mga tao pag nagkamali ka. Tama, mali.
Hindi kayo makasagot kasi kayo yon. Ganun yung tao ngayon. Pag nagkamali ka, cold treatment ka nila, pag-uusapan ka nila, ipepwera ka nila. Para kang kindergarten na wag natin sama yan, pag-uusapan ka sa GC. Ganun yung mga tao ngayon. Ibahin nyo si Jesus. Si Jesus, nirestore niya yung taong makasalanan. Ganun siya magmahal. Amen? Number 2, ano pa meron kay Jesus? The love that heals. Bleeding woman. May isang babae dinudugo, 12 years, pambihira. Ang tindi ng pagdudugo, mamamatay na siya sa pagdudugo. Pero humawak siya sa laylayan ng damit ni Jesus at gumaling siya. Alam niyo po ba na kayo, pag humawak sa Panginoon, tumingin ka sa Diyos, pag lumapit ka sa Diyos, gagaling ka. Emotionally, spiritually, in all areas of life, kaya kang hilumin ng Diyos. Amen? No? Depression, hindi ko pumamalitin kahit kailan, pero kung meron kayo niyan, lapit tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng tulong sa mga may kakayahan na tumulong sa atin. Kay Jesus, wala pong imposible. Amen? Tandaan nyo, walang imposible sa Diyos. One encounter with Jesus changes everything. Kaya wag niyong kakalimutan yung encounter nyo kay Jesus. Young people, kung ako sa inyo, ihahanda ko yung puso ko para sa 2 araw bukas sa isang araw. Handa nyo kasi yung encounter nyo bukas at sa isang araw, dadalhin nyo yun habang buhay. Kung bakit po ako ganito, April 11, 2009, na-encounter ko si Jesus. Vincent, wala akong pakialam sa mundo. Basta ako, nag-aaral ako sa PLM, may pupuntahan ako, sigurado ako sa pupuntahan ko. 17 years old ako, ang gusto ko lang naman maging Makati boy. Nag-aaral sa Makati, nakabag na color brown. Naka-formal. Ganun lang dati ang plano ko, magtatrabaho ako sa Makati, di ba? Lahat ng batang 90s, nakikita niyo yung mga magulang niyo nagtatrabaho sa Makati. Ganun lang ang plano ko ngayon, lalakad-lakad ako sa Makati, naka-brown, tapos nakahawak ng mic. Di ba nangyari? Journey Church Makati, pero ngayon pastor lang tayo. Amen. Ay, pastor tayo. Amen. Hindi pala lang ang pastor, highest calling yan. Ibig sabihin, sa Diyos walang imposible. Umatin ako doon, na-encounter ko si Jesus and the rest is history. Young people, buksan nyo puso nyo. Ano pa meron kay Jesus? The love that accepts. Prodigal son, napag-usapan natin yan. Sinong tatanggap sa isang taong inubos niya lahat ng pera niya? Inubos niya lahat ng ari-arian na nakuha niya sa magulang niya. Sinong tatanggap pa sa kanya? Pero tinanggap siya ng Diyos. Alam niyo po ba na tayo tatanggapin ng Diyos? Lumapit tayo, bumalik tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad, magrepent tayo, papatawarin at lilinisin at babalik ng Diyos kung ano yung nawala sa atin. Amen? And last, the love that saves people from disgrace. Imagine tingin kayo, dito na ako matatapos. The first miracle of Jesus is turning water into wine. Anong meron? Kasal, Russell. Ay, nako. Pambihira, ang pinakaunang himala ni Jesus ay party sa kasal. Di ba? Diyos ba yan? Bakit party? Bakit naghimala siya? Pwede naman, di ba? Alam nyo, yan po yung pinagkaisip-isip ko nung bago kong nabasa yan. Bakit first miracle party? Kasal. Pwede naman ang first miracle nanay, healing. Bubuhayin yung patay. Tama? Papagalingin yung may sakit. Pwede naman yung ganun eh. Pero bakit party? Pinapakita lang ng Diyos na even the smallest thing about us matter to Him. Yung pinakamaliit na bagay sa buhay mo, binibigyan niya ng halaga ng Diyos. Amen? Tayo minsan iisipin natin, Lord, hindi naman ako mahalaga. Hindi. Paulit-ulit ko itong sinasabi, you are important to God. You are precious to God. You are the apple of God's eye. You are important to Jesus. Dapat alam mo yun. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, dapat alam mong mahalaga ka sa Diyos. Yung concern mo, alam ng Diyos yan. Yung sacrifices mo, nakikita ng Diyos yan. Yung pagluha mo sa gabi, batid ng Panginoon yan. Bawat bighati, lungkot at hinanakit mo, nalalaman ng Diyos yan. Alam ng Diyos kasi mahal ka niya. Amen. No, mahal ka ng Diyos. At gusto sabihin sa iyo ng Diyos na, anak,
For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ikaw, tingin mo sa sarili mo, hindi ka na importante, pero sa Diyos, importante ka. Sa mga nanay, lola na naririto, minsan sasabihin nyo, hindi, para sa kanila na lang yung mensahe. Hindi po. Lalo sa mga matatanda, nakasulat yan sa Bible, kahit na yung buhok nyo kulay puti na, gagawin pa rin kayong mabunga ng Diyos. Pagbubungahin pa rin kayo ng Panginoon. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Diyos? Tayo tayo lahat. Come on. Thank you, Jesus. Ganito po ang gagawin natin ngayon. We will worship God. After natin mag-worship, lalapit ka sa tao. Lapit ka sa tao tapos ipapanalangin natin siya. Hanap kayo ng tao, lalo sa church natin. Let's have a body-body prayer. Leaders, workers, mag-e-extend tayo ng effort to pray for one another. We will worship God. After nun, lapitan natin mga young people, lapitan natin sila. Yung hindi nyo kakilala, ipag-pray nyo ngayon. Itaas nyo siya sa Panginoon. A-apply natin yung kanina pong pinag-aralan. John 13 verse 34, a new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, you also are to love one another. Let's sing Heart of Worship. Awitin natin tong awit na to. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Open your heart and allow the Spirit of God to dwell in you. Allow the Spirit of God to touch you. Lahat ng fears mo, pwede ba surrender mo na lahat kay Lord yan? Lahat ng iniisip mo, surrender mo na lahat kay Lord yan. Lahat ng bigat mo, isurrender mo lahat kay Lord yan.
Lapitan niyo yung hindi niyo kakilala. Huwag kayong mahiya. Let's have prayer body. Taas mo siya sa Diyos. Panalangin mo siya na maranasan niya ang pag-ibig ng Panginoon. No one should be left behind. Yan. Meron pa po dito. Meron pang isa rito. Ayan. Sige po, tanungin niyo siya sa prayer request niya, tapos itaas niyo siya sa Panginoon. Lahat tayo mananalangin ngayon. Hanap kayo ng partner. Hanap kayo ng itataas niyo sa Diyos ngayon. Come on. Thank you, Lord. Meron pa po rito mga babaeng bata, young people. Lapitan natin sila. Meron pa rito. Lord, touch us. Touch us, Lord. Speak to your people. Larahan mo. Meron pa po dito. Merong kabataan dito, wala pa. Touch your church, God. Speak to them. Speak to your people. Bless us, Lord. I pray that they will experience the precious anointing. They will experience your presence, Lord. Touch us. Touch us. Speak to your people. Touch our hearts. Touch our hearts, Lord. Touch our hearts. Change our hearts. Allow your people, Lord, to grow in love, to grow in spirit. We worship you, O God. Yes, Jesus. Lord, I pray maranasan ka ng bawat isa, Panginoon. Jesus, Jesus, Come on, ipag-pray mo, maranasan niya yung pag-ibig ng Diyos ngayon. Pag-pray mo, bigyan siya ng kaliwanagan ng Panginoon. Holy Spirit, teach us to pray. Teach us to pray. Yes, Jesus, Lord, speak to your people. Bless us, Lord. Ayoko rin pong palampasin tong oras na to. Pwede ko po ba makita yung kamay na for the very first time, you are invited here? Pwede ko po kayong makita, yung mga kamay nyo. Yan, praise God. Salamat po sa inyo. Mga kamay po ng mga for the very first time, you are here. Ayan. Pwede bang dalhin natin sila rito sa harap? Punta po kayo sa harap. I will pray for you. Gusto ko po kayong ipanalangin. And I want to speak to you heart to heart. Yung mga nag-invite, samahan niyo po sila. Assist natin sila. Leaders, assist natin sila sa harapan. Kada isa meron tao po sa likuran. Harap po tayo rito. Ayan. Ayan, praise God. Ayan. Gusto ko po kayong kausapin ngayon, heart to heart. And gusto ko pong sabihin na na you are important to our church. Gusto ko pong sabihin ngayon na walang aksidente. Hindi aksidente na dinala kayo rito ng Lord. Meron siyang purpose. Meron siyang layunin. And gusto ko pong sabihin sa inyo na may magandang plano ang Diyos sa inyo. But you know, everything starts by accepting Him as your personal Lord and Savior.
you will not change your religion. You will change your heart towards Jesus. Kanina pinag-usapan natin, minsan tayo yung Lord ng sarili natin. Pero napakahalaga na may tagapagligtas tayo. Mahalaga na meron tayong Jesus Christ na sinusunod. Are you willing to accept Jesus as your personal Lord and Savior? Amen. Sige, ngayon, close your eyes and repeat this prayer with me. Sabihin nyo, with your mouth, sabihin nyo, Panginoong Jesus, humingi ako ng tawad sa inyo. Linisin nyo po ang puso ko. Ayusin nyo po ang buhay ko. Ngayong pong oras na to, tinatanggap ko kayo bilang Panginoon at tagapagligtas at hari ng aking buhay. Sinusuko ko po ang aking puso, ang aking buhay, ang aking lakas sa inyo. Kayo na po ang manguna at maghari at magligtas sa aking buhay. Ako na lang po ngayon ang mananalangin, Panginoon, isang kaluluwa na tumanggap at lumapit sa inyo, libo-libong anghel ang nagpupuri sa langit. Lord, salamat sa mga taong dinala nyo rito. I pray, God, that you have your ways. I believe that you have your ways to speak to them, to change them, to save them, to transform them, and give them a heart like yours, Jesus. Panginoon, pagpalain nyo sila. This time, Lord, ang prayer ko, magkaroon sila ng peace na kahit kailan hindi nila naranasan. The peace that transcends all understanding. I pray, God, for joy. And Lord, fill them with love. Lord, kayo lang ang pwedeng magbuo sa amin. Kayo lang ang pwedeng magpuno ng pag-ibig na kahit saan hindi namin mahahanap, hindi namin makukuha. Sa inyo lang, Panginoon, ito nagmumula. I pray that you satisfy them, Lord. Bless them. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ngayon ay makakabalik muna sa upuan nyo. Mamaya may mga kakausap po sa inyo, may mga ibibigay lang po kami sa inyo. After the service,